Okay, magandang gabi sa inyong lahat, lalo tigit sa lahat sa ating nagsubaybay, mga kapatid natin, mga kaibigan na manonood ngayong gabi. Ang ating talakayan, ang pamagat natin ngayon, Trinity of Satan. Kung ang Diyos mayroong Trinity, mayroong tatlong persona ng kadyusan, ay si Satanas gumawa din po ng counterfeit Trinity. At ngayong gabi ating pag-aralan, sapagkat sa pamamagitan ng Trinity ni Satanas, napapasamba po niya ang lahat na nananahan sa lupa na walang alam. At ang ating topic ngayon, may kinalaman ito sa ating topic kagabi sa tunay na iglesia. Ang mensahe ng tunay na iglesia ay kasama niyang isisigaw ang patungkol sa Trinity ni Satanas. Kasi dito po natin pag-aralan ng hayop at ang larawan ng hayop at ang marka ng hayop. Ngayong gabi, bago tayo dadako sa ating pag-aaral, imbitahan ko kayo sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa mga langit, aming samo at panalangin ay inyo kaming tulungan, pangungunahan sa aming pag-aaral ngayong gabi. Bagamat napakalakas ang ulan, nawa sa pamamagitan ng aming equipment, marinig, maunawaan ng aming tagapakinig ang inyong pabalita na aming gagawin ngayong gabi. Salamat Amang Banal na kami po ay makakalapit sa inyong trono upang madulog ang lahat naming idulog sa inyo, ang lahat naming pag-aaralan. Muli naming ipapanalangin, Ama, na pangisiwaan nawa ito ng inyong banal na Espiritu upang malaman ng maraming mga tao ang pandaraya ng kaaway. At amin ding panalangin yung pagpapalain ang lahat kong mga viewers, ang lahat kong mga kaibigan na nagsubaybay kasama sa iglesia, at ang lahat ng nagbibigay ng awit, lahat ng contribution na ginagawa nila sa pangangaral na ito. Kasama na rin, panalangin namin Panginoon, ang mga sponsor namin na inyong pinangungunahan na katuwang ko sa ministeryong ito. Pagpapalain kaming lahat, Ama. Salamat sa pagdinig mo sa aming dalangin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, magandang gabi sa inyong lahat at ito yung ating tatalakayin ngayon. May kinalaman sa Trinity ni Satanas. Kapag ating pag-aralan, hindi lang ang Diyos ay mayroong ang kaniyang kadyusan ay tatlong persona. Si Satanas, gumawa po siya ng counterfeit Trinity at sa pamamagitan ng kaniyang counterfeit Trinity, ang mga tao sa buong mundo walang malay, sinasamba nila si Satanas. At ito yung ating tatalakayin ngayong gabi. Ating natutunan na si Satanas isang magandang anghel sa langit. Pero nung itinaas niya ang kanyang sarili sa langit, nagrebelde siya at nang nagkakaroon ng digmaan, hinulog siya sa lupa at tinatawag na siyang dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas. Ang kanyang likas na katulad sa Diyos, anghel ng Diyos, ang Biblia naglalarawan na siya po'y isang dragon. No? Ngunit ang tao, nung nakikinig, nang nahulog si Satanas sa lupa, ang tao dinaya niya. At ginamit niya ang ahas na tuksuhin ang tao na magkakasala. Nabanggit ko na sa una nating pag-aaral na ang tao ay dalawang kingdom ang ginagawa ng Panginoon, human kingdom at saka animal kingdom. Pero ginamit ni Satanas, ginamit ng Diablo ang animal kingdom na tuksuhin ang tao. At nang tinukso na ang tao sa pamamagitan ng ahas, at ang tao nahulog din siya sa kasalanan. At ito yung sinasabi ng ahas sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kang kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Nag-create siya ng conversation na lead to doubt. Gusto niya na kapag gusto ni Satanas pag-usapan ang kautusan ng Diyos at ang mga tao magdududa sa kanyang kautusan. At ito yung ginagawa ni Satanas ngayon sa ating sanlibutan. Mag-create siya ng usapin, mga pag-uusap na ang mga tao magdududa sa kanyang kautusan. At dyan po si Satanas nagtatagumpay. Nung sinunod ng babae at lalaki ang sinasabi ng ahas, sila po'y nahiwalay. At alam ninyo, nung nahiwalay na ang tao, ito yung sabi ni Apostol Pablo sa Roma 6:16.
Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo ipinaghandog ang inyong sarili, pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin niya ang inyong tinatalima. Nung sinunod ng tao ang hayop, nagiging alipin na po ang tao, at ang ugali ng tao nagiging ugali na ng hayop. No? Napapansin ninyo? At ang hayop, ginawa po ito ng Panginoon pansamantala. No? Na magiging kahalili, no? Magiging simbolo, na magiging kabayaran ng kanilang kasalanan. Sila po'y pinalayas doon sa Garden ng Eden at dinamtan sila ng Panginoon sa damit ng hayop. No? Larawan na ang antas nila na ginawa sila ng Panginoon na larawan ng Diyos, nagiging larawan na sila ng hayop. No? At ngunit larawan din ito na dumating ang Panginoon, magiging tagapagligtas siya. No? Pansamantala, ang hayop muna ang nagiging kabayaran nila, ngunit bumaba ang antas ng tao, nagiging katulad na sila ng hayop. Ating pag-aralan ang awit 73:22, sa gayoy naging walang muwang ako, sabi ng talata, at musmos, ako'y nagiging gaya ng hayop sa harap mo. Ano na ang ating kalagayan nung tayo'y nagkakasala? Hindi na tayo nalalang ayon sa larawan ng Diyos. Ang ating kalagayan nung ang tao nagkakasala, no, naging gaya ng hayop sa harap ng Panginoon. Kaya nga, hindi kataka-taka din, no, mayroon pa dito sa ibang talata, sabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng tao upang subukin sila ng Diyos at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Ang kingdom ang human kingdom nung ginamit ni Satanas ang animal kingdom, ang antas ng tao nung nakikinig siya sa hayop, kapantay na siya sa hayop sa harapan ng Panginoon. No, at ito yung sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng tao, nangyayari sa mga hayop. Sa makatuwid bagay, ang nangyayari sa kanila, kung paano namamatay ang hayop, gayon din namamatay ang tao. Oo, silang lahat ay may isang hininga, at ang tao wala ng karangalan higit sa hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Ang karangalan ng tao, kapantay na lang siya sa hayop. Kaya nang ginagamit ng Panginoon ang Biblia, sabi pa niya dito sa 32:2, anak ng tao, no? Panaghuyan mo si Paraon, hahari sa Ehipto. Sabihin mo sa kanya, ikaw ay kawangis ng isang batang leon sa mga bansa. Gayon ay ikaw ay parang malaking hayop sa mga dagat, at ikaw ay sumagupa sa iyong mga ilog, no? At nilabo mo ang iyong mga paa ang tubig at dinumihan mo ang kanilang mga ilog. No, napapansin ninyo, nang nakikinig ang tao sa hayop, ang kalagayan ng tao sa kasalukuyan ay hayop na. At alam ninyo bakit mayroong mga tao, kahit ang mga Israelita sa panahon ni Moses, bakit ba nila sinamba ang hayop? Dahil ang tao, ito yung mga taong hindi nagtitiwala sa Diyos. Yung mga taong walang Diyos. Anong ginagawa ng taong walang Diyos? Sumasamba sila sa hayop. Kasi sabi ng Biblia, ang tao nagiging hayop, katulad na ng hayop. Kaya sa Biblia, marami tayong mababasa na sinasamba ng mga tao at mga hayop. At sa ating kapanahonan ngayon, sinasamba ang mga rebulto. Sa gabing ito, ating pag-aralan ang Trinity sa Biblia, sapagkat ang Trinity sa Biblia, mga hayop po ang binabanggit sa Biblia. At kung hindi natin ito pag-aralan, hindi ninyo alam na ito palang institusyon, ito palang kaharian, ito palang bansa na ito, ay hayop pala ito na tinutukoy ng Biblia. Kasi sa ating kapanahonan ngayon, kung hindi natin pag-aralan ang Biblia, ang mga tao walang alam na nadadaya pala sila ng kaaway. Akala ng maraming mga tao sa Diyos ang kanilang sinasamba, si Satanas pala. At ating yung pag-aralan ngayon. At kung ating pag-aralan ngayon, paano natin pag-aralan ang Trinity ni Satanas? Kailangan pag-aralan natin ang mga Bible symbolism sa Biblia. Kapag magbabanggit ang Biblia ng dagat, ang kahulugan po nito ay mga tao.
Ang talata po ay Revelation 17:15. Kapag magbabanggit ang Biblia ng hangin, ang kahulugan po nito ay digmaan. Saan po natin mababasa? Jeremiah 49:36 at 37. Kapag magbabanggit ang Biblia ng hayop, ang kahulugan po nito ay ano? Kaharian. No? Mababasa natin sa Daniel 7:17. Kapag magbabanggit ng sungay, no? Mga hari, no? Mababasa natin sa Daniel 7:24. Ngayong gabi ating pag-aralan ang isang pag-aaral patungkol sa Trinity ni Satanas. Kung ang Diyos mayroong ang kadyosan, God the Father, God the Son at sa Holy Spirit, si Satanas mayroon din siyang Trinity. At ito yung isa-isahin natin. At ang Trinity ni Satanas, no, siya po ang dragon, no? At kung ating pag-aralan ang Biblia, three principal agent Satan will employ in his last desperate bid for world dominion are described as, ito yung Trinity niya, no? These are the devil's trinity of evil. Mababasa natin sa Revelation 16:16. Ito yung kanyang trinity. Ang una, ang dragon, no? Ang larawan ng mga hayop ating pag-aralan ngayon. Si Satanas, nilarawan siyang dragon, no? Mababasa natin sa Revelation 12. Ang people Rome, nilalarawan siyang hayop, no? At mababasa natin yan sa Revelation 13, no? Ang lamb-like beast, ito yung tinatawag na false prophet, mababasa natin sa Revelation 13. So sa dalawang chapter sa Biblia, Revelation 12 at Revelation 13, ating mapag-aralan ang Trinity ni Satanas. Ang Trinity ni Satanas, dragon, hayop, at ang lamb-like beast. At itong Trinity ni Satanas, ito po yon. Ang dragon, si Satanas, ang beast, ang people Rome, no? Ito po yung Catholicism. Di ba binabanggit mo, Brother John, na pag magbabanggit ng hayop ay bansa. Bakit people Rome yan? Kasi ang people Rome, naninirahan po siya sa isang bansa. Ang bansa po na kanyang Vatican City of Rome. Ang Italy, isang bansa. Ngunit sa kalagitnaan ng Italy, mayroon pang bansa sa kalagitnaan ng Italy na ang namamahala ang Papa sa Roma. At ito po yung binabanggit sa Biblia na hayop. At ang ikatatlong hayop, ang lamb-like beast, ito po yung United States of America. Ito Catholicism, ito naman ang Protestantism. At ito po yung Trinity ni Satanas na sa pamamagitan ng kanyang Trinity, napapasamba niya lahat ang mga tao na nananahan sa lupa. Nakikita ninyo yung larawan, ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. Kaya ito yung pag-aralan natin ngayon isa-isa. Ang patungkol sa dragon, no? Ang patungkol sa hayop na lumabas sa tubig at ang lamb-like beast. At ang sinisimboluhan po ito sa United States of America. No? Itong tatlong bansa ating pag-aralan. Bakit atin itong pag-aralan? Kasi mahalaga po na ating pag-aralan ito. Kasi ito po ang gagamitin ni Satanas sa huling araw, sa huling pakipagbaka niya laban sa Diyos at sa bayan ng Diyos. Mahalaga na ating pag-aralan kasi sabi ni Apostol Pablo, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami hindi hangal sa kanyang mga lalang. At sa sulat ni Ellen G. White, wala nang kinatatakutan si Satanas kapag pag-aralan ng bayan ng Diyos ang kanyang mga galaw. At ngayong gabi ating pag-aralan ang galaw ni Satanas, paano tayo magtatagumpay. Bakit gumagamit si Satanas ng mga relihiyon? Matagal na panahon ginamit niya ang mga relihiyon na magiging kasangkapan niya at sa pamamagitan ng relihiyon, napapasamba niya lahat ng mga tao na nananahan sa lupa. Ating babasahin yung Korinto 11:13, sapagkat ang gayong mga tao, no, ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, nagpakungwaring mga apostol ni Kristo, at hindi katakataka sapagkat si Satanas man nagpakungwaring anghel ng kaliwanagan. So ating pag-aralan ngayon ang mga relihiyon na nagiging kasangkapan ni Satanas. At sa pamamagitan ng mga relihiyon na ito, napasamba ni Satanas ang lahat na nananahan sa lupa. Magandang talakayan po ito. At bago ang chapter 14, mayroong warning.
Ang 12:13, doon natin makikita ang kanyang Trinity. Ang chapter 14 ng Apokalipsis, mayroong warning ang Diyos. Anong warning ng Diyos? A warning against worshiping the beast and the most urgent given in the book of Revelation. Sabi ng ikalawang anghel, ang sino mang sasamba sa hayop at sa kanyang larawan, ating pag-aralan ngayon ang hayop kasi lahat ng sumasamba sa hayop, wala silang kaligtasan. No? Ano ang mensahe sa tatlong anghel na ating napag-aralan kagabi? And I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto the world that dwell on the earth, and to every nation, kindred, and tongue, and people, and saying with a loud voice. Anong sabi ng anghel? Saying with a loud voice, fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. And worship Him that made heaven and the earth, and the sea, and the fountain of the water. Atin itong pinag-aralan kagabi, yung fear God, glory to Him, and the hour of His judgment, worship Him who made the heaven and earth. May kinalaman po yun sa araw ng Sabat. Kasi ang marka ito yung marka ng Diyos, ang marka ng hayop ay huwad na batas na ginagawa ng tao. At atin po yung pag-aralan, ang ikalawang sigaw ng anghel, Babylon is fallen. And there followed another angel saying, Babylon is fallen, the great city, because he made the nation drink of the wine of her fornication. Ano itong, because he made all nation drink of the wine. Ito, pag magbabanggit ang Biblia ng wine, may kinalaman po ito sa doktrina. Pinapainom niya ang lahat ng mga bansa sa kanyang maling doktrina na hindi nagagaling sa Biblia. No? At kaya nga mapapansin ninyo, doon niya nadadaya ang mga tao. And then the third angel followed him, saying with a loud voice, if anyone worship the beast and his image. Kapag ang sino mang tao na sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan, anong sabi ng Biblia? And receive his mark, mayroon pang marka na ipapatanggap, and on his forehead, no? Or in his hand, he himself shall also drink the wine of the wrath of God. Lahat ng mga warning na binibigay sa Revelation 14, wala pong kaligtasan ang lahat ng tatanggap. Mayroon pong tatanggap sa hayop, marka ng hayop, larawan ng hayop, at saka bilang ng hayop. No? Mapapansin ninyo, ang 666 hindi po yun marka ng hayop. 666 bilang lang po ng hayop yan. Kaya atin yung pag-aralan ngayong gabi isa-isa. No? At kung tatanggapin nila yung hayop, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, and they have no rest day nor night, who worship the beast and his image, and whosoever receiveth the mark in his name. Lahat ng mga tao nagbibigay ang Panginoon ng warning na sino man yung tatanggap sa hayop, sa kanyang larawan, at sa kanyang marka, at sa kanyang bilang. No? Ang 666 hindi po 'yun marka ng hayop, bilang po 'yun ng hayop, no? Here is the patient of the saint. Here are they that keep the commandments of God. Alam niyo paano natin makakatakas dito sa marka ng hayop, makakatakas sa larawan ng hayop at sa bilang ng hayop? Mayroon ngang isang pastor na nagsasabi, nung ang tao daw nagkakasala, bumaba ang ating likas, nagiging hayop na tayo. At makakatakas lang tayo sa pagsamba ng hayop, pagtanggap sa kanyang larawan at pagtanggap sa kanyang bilang. Isa lang ang paraan na tayo makakatakas. Kung ang itong hayop na ugali sa ating sarili, mamamatay at si Kristo ang mabuhay. Walang ibang paraan na tayo makakatakas sa hayop. Kaya nga sa sunod, bukas ating pag-aralan, paano magtatagumpay na ang Diyos ang mananahan sa ating buhay sa halip na ugali ng hayop. No? Ugali dapat ng Diyos. Kaya nga, makakatakas lang tayo, una, kapag ating tutuparin ang kanyang kautusan. Walang ibang paraan na ating malalabanan ang pandaraya ni Satanas sa kanyang Trinity. Kaya nga, isa lang ang paraan. Here is the patient of the saint. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Susundin lang natin ang kanyang kautusan, makakatakas na tayo sa hayop. At ito yung sabi sa Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him. Ang lahat daw na nananahan sa lupa, kanino sila sumamba? Sa dragon. Those whose name are not written in the book of life. No?
Ang lahat ng nananahan sa lupa, sumamba sa hayop. Ang lahat ng sumamba sa hayop, sumamba sa dragon kasi ang dragon ang nagbigay ng kapangyarihan. No? At ang lahat lang na sumamba sa hayop ay ang kanilang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kasi sinasabi niya, lahat ng nananahan sa lupa sumamba sa hayop. Ibig sabihin, kasama tayo. Hindi po. Lahat lang ang mga pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Kapag ikaw, ang iyong pangalan makasulat sa aklat ng buhay, ay hindi ka sumamba sa hayop. Pero kung hindi nakasulat ang iyong pangalan, sabi ng Biblia, wala po ditong ng 50-50 sa paglilingkod, no? At kailangan mamimili tayo. But there's another group in heaven which John saw in his vision, no? Mayroong mga nagtatagumpay sa hayop. Sino po itong nagtatagumpay laban sa hayop? And I saw at it were as the sea of glass mingled with fire, them that had gotten the victory over the beast. Ito yung mga nakikita ni Juan. Sino ito? Yung 144,000. No? Dili. Kailangan mong electric fan. No? Ang 144,000 sila po'y nagtatagumpay laban sa hayop. And them that had gotten the victory over the beast, over his image, over his mark, and over the number of his name. Kaya nga, ang 666, hindi po ito marka ng hayop. Tandaan ninyo, ang mga magtatagumpay na maligtas, magtatagumpay sila laban sa hayop kasi ang ugali natin, ugali na ng hayop. Over sa kanyang image, no? Sa image ng hayop, sa marka ng hayop, at sa bilang ng hayop. Ito po yung dapat nating mapanagumpayan. Kaya nga ating pag-aralan ngayon, ang estratehiya ni Satanas, ano ba ang kanyang ginagawa? Bakit sinamba siya ng lahat na nananahan sa lupa? Ating pag-aralan ang verse 3. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great are marvelous are thy works, God, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of the saints. Yun yung nagtatagumpay. Ngayon ating pag-aralan ngayon, paano natin kilalanin ang mga hayop na ito? No, paano ba natin kilalanin? At kung ating pag-aralan ang Biblia, mayroon po tayo sa marka ng hayop, mayroon po tayong 7 na identifying mark. Paano natin kilalanin ang hayop? Una, this beast received his power, his seat, and his great authority from the dragon. No, itong hayop na ito tumanggap ng kanyang kapangyarihan, upuan at malaking kapangyarihan galing sa dragon. Ibig sabihin, ang kanyang kapangyarihan hindi po nanggagaling sa Diyos, kundi ang kanyang kapangyarihan galing sa dragon. Ito yung dragon, ito yung hayop. Ang kanyang kapangyarihan, malaking kapahamalaan hindi galing sa Diyos kung hindi galing sa dragon. No? Ano bang ibig sabihin? Alam niyo ang Catholicism galing yan sa pagan Rome. No? Ibig sabihin, ang dragon, ang trono ng dragon, ang pagan Rome. Saan ba nanggagaling ang Christian Rome? No? Ang Roman Catholicism galing sa Rome. No? Kaya nga may binabanggit ng Biblia na the beast received his power, his seat, his great authority from the dragon. Kasi ang pinakatrono ng dragon ay ang pagan Rome. At nung nagiging Christian Rome and pagan Rome, ito po hindi po yun galing sa Diyos ang kanyang pamamahala. Kasi marami pong batas atin nang natutunan paano niya pinipiki ang paglilingkod ni Jesus Christ sa langit, yung santuaryo sa langit na pipiki niya. Ngayon ating pag-aralan, ito yung hayop, ito yung dragon. No? Si Satanas yung dragon, ang Catholicism, the whole system of people system. No? Hindi ako nagbabanggit ng isang tao na siya yung hayop, kundi the whole system of papacy, binabanggit yun sa Biblia na hayop. Yung buong sistema ng kanilang pamamahala. At saan natin yan nababasa? And I stood upon the sand of the sea. Sabi ni Juan, and I saw a beast rise up out of the sea. No? Nakita ni Juan, nang siya tumayo sa malapit sa ng dagat, nakita niya ang hayop na lumabas sa dagat. Having 7 heads, 10 horn, upon his horn, 10 crowns. And upon his head, the name of blasphemy. Anong nilalarawan niya dito?
nang lumabas yung hayop, mayroon siyang 7 ulo. Ano bang ibig sabihin yan, Brother John, kapag ang hayop ay 7 ulo? Ibig sabihin, mula nang magpasimula ang kanyang pamamahala hanggang matapos, yan po ang 7. From the beginning to the end. Walang putol na pamamahala, yun po ang ibig sabihin ng 7. Complete number. Ano naman pag magbabanggit ng 10 sungay? Ang number 10 sa Bible ay universal po yun. Ang kanyang pagmapamahala, buong mundo. Kapag ang kanyang pamamahala sa loob lang ng kanyang bansa, hindi po yan 10. No? Kasi hindi po yun. Pero pag 7 at saka 10, mahalaga po yun na ating maintindihan. And upon his horn, 10 crowns. At itong lahat niya, ang kanyang pamamahala, katulad siya ng pamamahala ng hari, mayroong korona. And upon his head, the name of blasphemy. At sa kanyang ulo, mayroong pangalan na nakasulat na blasphemy. No? Pamumusong. And the beast which I saw was like a leopard. Titingnan natin. Tandaan ninyo, ano katulad yung hayop na yon? Katulad ng leopardo, and his feet were as the feet of a bear. Ang paan niya, magkakaiba ha? Ang paan niya katulad ng bear, no? Ang mouth naman niya katulad ng leon, at the dragon give him his power and his seat and the great authority. Sinong nagbibigay sa kanyang kapangyarihan? Ang dragon ang nagbibigay ng kanyang kapangyarihan, upuan at ang kanyang otoridad. Kasi ang Catholic Church of Rome galing sa pagan Rome. At ang pagan Rome, yun yung pinakatrono ng dragon. No? Mula pa sa pasimula. No? Ang paganism. Kaya nga, ang katawan niya, leopardo, ang ulo niya, leon, at ang paan niya ay uso. Saan yan nanggagaling? Galing po yon sa 4 na hayop ng Daniel. Nang humihip ang hangin sa dagat, lumabas ang 4 na hayop, na ang 4 na hayop nagiging isang larawan sa hayop sa Revelation 13. Anong ibig sabihin niya yun, brother? Yun, yung leon ang ulo, at leopardo ang katawan, ang uso niya paa, tapos dito naman yun, yung sungay niya, dito niya kinuha sa Roman Empire. Ano yun ang ibig sabihin nito, Brother John? Ibig sabihin, itong hayop na ito, kinokopya niya lahat ang religious na practices ng Babylon, Medo-Persia, Grecia at saka Rome. Ano ba ang practice dito sa Babylon? Marami po silang mga Diyos-Diyosan. Ang relihiyon na ito, marami din po silang mga Diyos-Diyosan. Ang Babylon, mayroon siyang 5,000 na mga Diyos-Diyosan. At dito din napakarami. Kinuha nila ang religious practices. Ano naman ang religious practices sa Medo-Persia? Dito po pinasamba si Darius na hari. Dito po din ang leader nila nagpapasamba din. No, no? Ano naman ang dito sa leopardo, no? Kaya mapapansin ninyo dito ang mga Greek mythology, marami din po silang mga Diyos-Diyosan. At ano naman ang dito sa Roma? Ang Roma, ang nila, pinakaano dito, yung Sunday worship, yung pagsamba sa araw. At ang linggo, dinidikit po ito nila na pagsamba sa araw. Kaya nga, nang naghahari ang people's power, ang Sabado ng Diyos, binabago niya sa linggo. Kaya nga, magkakaiba ang kanyang larawan. Ito yung Trinity ni Satanas. Alam ninyo, sa pamamagitan ng kanyang Trinity, nadadaya niya ang lahat na nananahan sa lupa. No? Sa pamamagitan ng kanyang device. Kaya nga, kailangan malaman natin ang device at deception ni Satanas, kasi kung hindi natin malalaman, tayo po'y madadaya. At akala natin Diyos ang sinasamba, hindi pala Diyos ang ating sinasamba. Ang Trinity pala ni Satanas. Kasi ang Trinity ni Satanas, dragon, ang hayop, at saka lamb-like beast, yung Protestantism. No, ating pag-aralan ang ikalawang identification, the deadly wound healed. Itong 7 niyang ulo, mayroong isa na nasugatan. No? Saan natin mababasa? Mababasa natin sa verse 3, Revelation 13 verse 3. One of his head. 7 yung ulo niya, pero nasusugatan, seem to have been wounded, but the wound healed, and the whole earth was amazed and followed the beast. Bakit nasusugatan ang kanyang isang ulo? Kasi ang kanyang pamamahala nagpasimula sa 538 AD, natatapos sa 1798. Paano natigil ang kanyang kapangyarihan? No? Paano ba ito natitigil, Brother John? Kasi si Napoleon Bonaparte, no?
nang siya po'y nangarap na kanyang gagawing magiging isa ang buong Europa, nakikita ni Napoleon Bonaparte na ang Papa ay hadlang sa kanyang pangarap. Kaya nga inutusan niya si Berthier na made his entrance unto Rome, abolish the papal government and establish a secular one. Mababasa natin yan sa Encyclopedia Americana 1941 edition. Kaya nga mapapansin ninyo, natigil ang kanyang kapangyarihan sa 1798. At nung natigil ang kanya, ito yon ang huling papa na natigil sa 1798 ay si Pope Pius VI. Sa 1798 nasugatan. Pero itong kapangyarihan ng papa na nasugatan, sabi ng Biblia, gumaling po ito. Gumaling ang kanyang sugat na ikakamatay. Paano ito gumaling? Sa panahon ni Mussolini, si Gaspari at Mussolini, mayroon po silang treaty. Ang Vatican, binigyan na uli ng kasundaluhan, ginawa uli na isang bansa. At mula noong 1929, nagpapatuloy na ito hanggang ngayon. At sabi dito ito yung kanilang newspaper, San Francisco Chronicles, sa 1929, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy, in fixing the autographs. Sabi ni memorable document, healing the wound. Nung umupo uli ang kapangyarihan ng kapapahan, nag-umpisa uli. Extreme cordiality was displayed on both sides. Kailan nakaupo uli ang kapapahan na nagiging influential uli? February 11, 1929. Sa treaty ni Mussolini, At mula noong 1929, the papacy has gained worldwide influence, prestige, and prominent. Kaya natigil sa 1798, nawala ng pamamahala ng kapapahan, At sa taong 'yon nang hinuli si Pope Pius VI, kinulong sa Pransya, namatay siya doon. Pero mula noong 1798 at hanggang wala nang impluwensya. Ngunit sa 1929, ang bilis ng pag-impluwensya ng kapapahan. At hanggang sa ating kapanahunan ngayon, At malapit na gagamitin niya ang Amerika na siya po'y magiging makapangyarihan uli sa buong mundo, sapagkat ito po ang prophecy sa Biblia. Ang ikatatlong identification mark, this beast receive worship. Ang hayop na ito ay tumatanggap siya ng pagsamba. Napapansin ba ninyo? Kapag ang mga pangulo ng mga bansa pumupunta sa Vatican, anong gagawin ng mga presidente? Kukunin niya ang kamay ng Papa. Anong gagawin? Hahalikan nila yung sing-sing. Kasi yun symbolize his power and authority. At anong gagawin nila? Hahalik. Symbolize of worship, yumuyuko. Kasi itong hayop na ito, tumatanggap ito ng pagsamba. Kaya nga, kung sino mang sumasamba sa hayop, sinasamba nila ang dragon. Sino bang nagbigay sa kanyang kapangyarihan? Ang dragon. Ating tiniting, everyone worship the dragon because he had given his authority to the beast. They worship the beast, also seeing who is like unto the beast, who can fight against him. Who can fight against it? Napapansin ninyo? At sino bang makipaglaban ng mga bansa laban sa kapapahan? Kasi sinasamba ito ng buong mundo. At walang malay ang mga tao, sinasamba nila ang hayop. At sa Bible, sa warning, sa chapter 14, sino mang sumamba sa hayop, makakatanggap ng kagalitan ng Diyos. Wala pong kaligtasan ang lahat lahat ng mga taong kumikilala ng kanyang kapangyarihan. Sino itong sumamba sa kanya? And all that dwell upon the earth shall worship Him. Lahat Lahat ng nananahan. Sino po yung lahat? Whose name are not written in the book of life. The lambs slain from the foundation of the earth. Nung binabasa ko, bakit lahat? Kung lahat, kasama pala ako. Pero yung lahat na yung mga pangalan lang hindi nakasulat sa aklat ng buhay. So nagiging at alam ninyo, ang mga tao na hindi sumasamba dito sa hayop, yung ang pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Kaya nga, importante na ating pag-aralan
kung paano makasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Bukas, kasama po nating pag-aralan yan. Identifying mark number 4, no? The beast has a mouth that's speaking greetings. Itong hayop na ito, nagsasalitaan siya ng malaking mga bagay. At ano ba ito? Ang chapter 13 verse 5 at saka 6, sabi niya dito, and there was given him a mouth speaking greetings. No? Na sinong nagbigay sa kanya? Ang dragon. And blasphemy, the power was given unto him to continue 42 months. At itong kapangyarihan sa kanyang pamamahala, magpapatuloy ito hanggang 42 months. Ating napag-aralan nung nagdaang mga araw na ang pamamahala ng kapapahan 538 natatapos sa 1798, kasi pag itutotal mo yung ita-times mo yung 42 months times 30 sa lunar calendar, ang total niyan 1,260 days. Ang ibig sabihin, mula 538 natatapos sa 1798. Ha? Kaya, pero magsasalita siya ng dakilang bagay laban sa kataas-taasan, and he speak his blasphemy. Mamaya ating pag-aralan yan. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle, no? And them that dwell in it. Kasi yung tabernakulo sa langit, ibinagsak niya sa lupa. Natutunan na natin yan. No? Anong mga blasphemy ang kanyang kung ang maliit na sungay sa Daniel 11 at sa Revelation 13, pareho po silang nagsasalita ng blasphemy. Ang pamamahala ng maliit na sungay, at times, and the dividing of time, isang pamamahala lang po yan. Anong blasphemy ang ginagawa ng kapapahan? The Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precept of Christ. Ang Papa daw, mayroon siyang kapangyarihan magbabago sa panahon. Ano bang panahon na kanyang binabago? Ang Sabat ng Panginoon doon sa Ten Commandments, ikapitong araw, Sabado, binabago po niya papuntang Linggo na unang araw. At ito po yung kanyang kapangyarihan. No? Mayroon siyang kapangyarihang magbago sa panahon, to abrogate laws. Ang ikalawang utos, inalis niya, at ang ikasampung utos, hinati sa dalawa. No? Naka-adjust na lahat. Ang ikatatlong utos, ginawa nilang dalawa. Ang ikaapat na utos, ginawa nilang ikatatlo. Adjusted na lahat. Kasi hinati nila ang 10 utos sa dalawa. Ang ikalawang utos, ano yung nakasulat sa ikalawang utos? Huwag kang magkakaroon, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. No, ano mang kawangi sa langit, sa lupa at ilalim ng lupa, pinagbabawal ng Panginoon na gagawin ang rebulto. Bakit inalis nila? Kasi maraming rebulto sa simbahan. Na ngayon mapapansin ninyo, at sabi pa ni Pope Leo VIII, no, we hold upon this earth the place of God Almighty. No, mapapansin ninyo, sila daw, hawak daw nila ang ang kapangyarihan ng Diyos sa lupang ito. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos pwede nilang papalitan. Ikalimang identification sa hayop na ito, na sa Trinity ni Satanas, religious power which reigns supreme for 1,260 years. Kaya nga, ang kanya pamamahala, 42 months. Mamaya atin yung yung binabanggit yung 42 months, at times, no? And at time, dividing of time. No? At times, and the dividing of time. Kaya, at anong suma total niyan? Ito po yung suma total niya. 42 months, i-times mo siya sa 30 days. No, magiging 1,260 days. Anong kapangyarihan ang eksakto doon sa calculation sa mga namamahala noon? Ang Papa Silang, na mula nang nagpasimula ang kanyang pamamahala at kung paano natapos, saktong-sakto sa Biblia. At ito, pagbibilangin mo yung 1 taon, mga taon at kalahati ng panahon, ay ito din yung suma total niya, 1,260 days. Kaya dito, yung 42 months, ganito, no? I have given you a day for a year. Kaya nga ito yung total niya. 42 months, magiging 1,260 years. No? Sana ating naintindihan. At lahat ng figure ito sa Daniel at sa Revelation, isang pamamahala lang po yan. Ang tinutukoy ng Panginoon ay ang papal supremacy.
na ito yung sistema ng buong sanlibutan na binabanggit sa Biblia na pamamahala ng hayop. At ang sino mang sumasamba sa hayop, sumasamba kay Satanas. At hindi namamalayan, hindi alam ng mga tao na akala nila Diyos ang kanilang sinasamba. Hindi pala, kundi si Satanas dahil sa kanyang Trinity. Kaya nga importante na ating matutunan ang kanyang Trinity. Ika-6 na identifying mark o identification has a blasphemous power. He speak blasphemy, ating pag-aralan. Paano ba siya nagsalita ng blasphemy? Saan natin mababasa? Revelation 13:6. And he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Nagsasalita siya ng blasphemy. At i-blaspheme pati ang kanyang tabernakulo kasi ang pagkapari ni Kristo, nilipat niya ang pagkapari sa lupa. No? Kaninong kapangyarihan na maggagawin niyang pari sa lupa ang kanyang sarili? Hindi po Diyos ang nagbigay sa kanya ng authority na magiging pari siya dito sa lupa. Kung di sinong nagbigay sa kanya ng authority, walang iba kundi ang dragon. At lahat ng sumamba sa hayop na ito, sinamba nila ang dragon. At nang pinag-aralan ko ito, kawawa ang mga tao. Walang malay, akala nila Diyos ang sinasamba. Dragon pala. Dahil hindi nila alam ang galaw ni Satanas na si Satanas gumawa ng counterfeit trinity. Nilalabanan niya ang pamamahala ng Diyos. Gumawa siya ng ginawa niya ang mga malalaking relihiyon sa lupa. No? Magiging mangunguna sa pandaraya at lahat ng mga tao na madadaya sumamba sa kanya. No, ganun po ang nangyayari sa ating planeta. Ano bang blasphemy, Brother John? Ito po yung blasphemy. Paano ba siya nagsalita ng blasphemy? And the scribe and the Pharisee began to reason, saying, who is this who speak blasphemy? Who can forgive sin but God alone? Si Jesus kasi sa kanilang kapanahonan, nung siya ay nangangaral, may mga nagkakasakit, pinatawad ang kasalanan. Pinatawad ka na, sabi ni Jesus. At nang narinig yun ng mga Iskriba at Pariseo, gusto nilang batuhin si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, anong mga gawa ko na dahilan bakit ninyo ako babatuhin? Sabi niya, hindi ka namin batuhin dahil sa gawang mabuti. Kung di, binabato ka namin, no? The Pharisee began to reason, saying, who is this who speak blasphemy? Who can forgive sin but God alone? Ang tao pala na nagpapatawad ng kasalanan, blasphemy. Anong simbahan ngayon sa lupa na nagpapatawad ng kasalanan? Mayroong 2 confessional room. Isa na sa kabila doon yung pari nakaupo. At sa kabila doon yung makasalanan. Sa halip na ang santuaryo sa langit ay magkumpisal sila sa Diyos, ginawa nilang piki. No, ating natutunan 'yon sa ating pag-aaral, no? Kaya nga ang nakapattern pa rin sa santuaryo, yung confessional room ay ano po 'yun, blasphemy po. Nang sila'y kiniklim nila na sila'y makapagpatawad ng kasalanan, he speak blasphemy. Kaya nga iyon ang sinasabi ng Biblia. The Jews answered him saying, for a good work we do not stone you. But for blasphemy, you because you being man make yourself God. At anong sabi ni Pope Leo VIII, no? Sabi niya, hawak namin ang kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa. Ito po yung blasphemy. Ano bang ibig sabihin ng Vicar of Christ? Ang kanilang titulo, no? The Pope is the Vicar of Christ. Ang Papa daw kahalili sa Diyos dito sa lupa. Kaya nga pinapasamba nila ang mga tao. At ito po ay tinatawag sa Biblia na blasphemy. Ano po ang sinasabi ng Panginoong Hesus patungkol dito? Na pwede ba tayong tatawag ng religious leader, tawagin nating Papa o Father? Di ba? Nagpatawag silang Father. Pero mapapansin natin sa Matthew 23:9, and call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. Sabi ni Jesus Christ, huwag ninyong tatawaging ama ang sino mang tao dito sa lupa. Isa lang ang inyong ama, no? Na nasa langit. Sino ang ating ama? Diyos. Kaya nga, huwag nating tatawaging Father. Alam niyo, nagbibinta ako ng mga libro, pumasok ako sa mga kumbento. Binibintahan ko ng pare ang Pero ang tawag ko sa pare, brother.
Kasi hindi ko siya kinikilalang Father. Pinagbabawal ng Panginoong tatawaging Father ang sinumang tao. Ang hindi ibig sabihin yung Father, yung ama ko. Kasi biological father. Ang tinutukoy ni Jesus dito na huwag tatawaging Father, yung religious leader na tatawagin nating Father. Ang ating itatawag sa kanila, brother lang. No? Sabi niya, sir na lang. Para simple, sir. No? Huwag mong tatawagin ng tao na Father. No? For there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. At ang simbahan ding ito, gumawa ng maraming mediator. Lahat ng mga kinanonize nilang mga santo, magiging mediator na daw, pwede ka nang manalangin. Kasi nungalingan po yun, wala po yun sa Biblia. Ikapitong identifying mark sa hayop na ito, power that persecute the saint of God. Sila yung kapangyarihan na pumatay ng marami at yung pinatay nila mga banal ng Diyos. Lahat ng hindi sumunod sa dugma ng simbahan, yung nila, pinapasunod nilang batas, ay pinapatay nila. Mula 538 hanggang 1798. Kung hindi kayo maniniwala, itatype ninyo sa YouTube yung Inquisition, Church Inquisition, Spanish Inquisition. Makikita ninyo gaano karami ang kanilang pinatay. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. The power was given him over kindred and tongue and nation. Ang kanyang kapangyarihan, lahat ng mga tao na nananahan. Kaya nga, tinatawag silang Catholic kasi universal church sila. Ang kanilang kapangyarihan, the power was given him over all kindred and tongue and nation. Sinong nagbigay sa kanyang kapangyarihan? Si Satanas, hindi ang Diyos. Kaya nga, mapapansin ninyo, no? Nakipagbaka siya sa mga banal at nagtatagumpay sa kanila. No? At nakipagdigma sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ito po yung mga talata sa Revelation at sa Daniel. Isa lang ang kapangyarihan na tinutukoy yan. Ang papacy, ang Roman papacy. At sino yung mga banal na pinapatay nila? Narito ang pagtiyatsaga ng mga banal, ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Yung mga banal na pinuksa nila, pinapatay, pinahirapan sa medieval times, sa panahon ng Dark Ages, sila po yung mga tao na sumunod sa Biblia at sa salita ng Panginoon, sumunod sa kanyang kautusan. Malinaw po ang ating napag-aralan. Ito po yung mga taong inosente na kanilang hinuli, pinapatay, na hindi sumunod sa kanilang dugma. At ito pa yung ginagawa nila. Ginawa nilang ilaw sa panahon ng gabi, pinapanood sa malaking arena sa Roma. No? At ang mga iba, pinapakain ng leon. Pero ang leader nila, sabi nila, huwag kayong matakot. Maaring ito na ang huling araw. Magpapahinga tayo. Pero kapag dumating ang ating Panginoon na ating pinaglingkuran, mabubuhay tayong lahat. Ang mga leader nila na sila po'y tumatayo na magiging nagpapalakas sa kanyang mga kasamahan. Ganun po kalupit ang kanilang pagpatay sa kapanahunan sa Dark Ages. No, ganito ang kanilang ginagawang pangpatay. No? Iba-ibang uri ng kanilang ginagawa. No, mayroon pa binubutasan ang tiyan, ay iniikot ang ikutan hanggang mabubunot lahat. Nakatingin ang iyong pamilya. At yung hawak nila, crucifix lang. Kung tatanggapin mo ang relihiyon nila, napakawalan. Pero bakit gusto ng mga taong ito na tatanggapin ang kamatayan? Alam nila ang nakasulat sa Biblia. Ito yung paghahari ng Antikristo. Ang paghahari ng hayop na binabanggit sa Revelation 13. Kaya nga ang Trinity ni Satanas, ang Revelation 12, dragon, at ang chapter 13, dalawang hayop po dyan. Ang unang hayop, ang papacy. Mamaya ating pag-aralan ang ikalawang hayop. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose name are not written in the book of life, the book of the Lamb. At if any man have an ear, let him hear. So ito yung pabalita. Kung sino man ang may pakinig, kailangan ninyong makinig. At sa verse 10, he that leadeth into captivity shall go into captivity. Sino ang tinutukoy dito na he that leadeth into captivity shall go into captivity? Ito yung Papa, si Pope Pius VI na hinuli mula sa Vatican, dinala sa Pransya.
na he that killeth with the swords must kill with the swords. No? Here is the patient and the faith of the saint. No? Sino ba yung pinatay sa mga espada? Yun yung mga banal. Sabi ni Jesus Christ, narito ang pagtiyatyaga ng mga banal, ang mga tumutupad sa utos ng Diyos. Dito tayo sa ikalawang hayop. Kasi, bakit mayroong ikalawang hayop, Brother John, sa Apocalypse 13? Alam niyo kung bakit nagkakaroon ng ikalawang hayop? Dahil nasugatan. Isa sa kanyang 7 sunga, isa sa kanyang 7 ulo, nasugatan ang isa. Dahil kay Napoleon Bonaparte, dahil sa kanyang pangarap na i-unite ang buong Europa. At nakita ni Napoleon Bonaparte, hadlang sa kanyang pangarap ang magiging dalawa na silang leader. No? Sapagkat sinunod ang Papa sa Roma, siya din gusto niyang i-unite ang buong Europa, hadlang. So ang ginawa niya ay ina-abolish niya ang papal supremacy. So nung nasugatan ang kanyang ulo, bumangon naman ang ikalawang hayop. At ito yung ating pag-aralan ngayon. Kasi ang Trinity ni Satanas, dragon, hayop, at ang lamb-like beast. At itong lamb-like beast, itong hayop, Catholicism po ito. Itong ikalawang hayop, Protestantism. Ito yung dating nagprotesta sa panahon ng Sardis, ngunit nagiging anak ng patutot. No? Lahat ng Protestantismo sa Biblia na nangingilin ng linggo, no, ay kabilang siya sa Trinity ni Satanas. Kaya nga ang Trinity ni Satanas, 3. Unang identifying mass. Uulitin natin yung sa hayop, ha? This beast, yung 7 identifying mark sa unang hayop, ating uulitin bago tayo dadako sa ikalawang hayop. This beast received his power and his seat authority. Saan ang gagaling? Sa dragon. Tandaan ninyo itong Trinity ni Satanas, ha? Ang kanyang kapangyarihan, upuan at pamamahala galing sa dragon. Ikalawa, deadly wound, healed. Nasugatan ang papacy, ngunit sa 1929 gumaling. No? This beast received worship. No? Ang hayop, tumatanggap siya ng pagsamba. Sinasamba siya sa buong mundo. No? The beast has a mouth that speak greetings. No? Nagsasalita siya ng mga malalaking bagay laban sa kautusan ng Diyos. Binabago niya ang mga kautusan. Religious power which reign supreme 1,260 years. No? Lahat ng mga figure na ito. Ika-6, no? Has a blasphemous power. Bakit? Nagpapatawad siya ng kasalanan at din siya? Nagpakilala na siya ang Diyos dito sa lupa, kahalili ng Diyos. Power that persecute the saint of the Most High. Ito yung panghuli. At dito tayo sa ikalawang hayop ating pag-aralan. Mayroon din tayong 7 identifying mark sa ikalawang hayop. No? Does the Bible mention United States of America? Kasi ang ikalawang hayop ay ang United States of America. Kasi pag magbabanggit ng hayop sa Biblia, bansa po yun. No, anong sinisimboluhan sa Protestant na bansa? Ang United States of America. Kilala sila na ang Amerika, hindi po sila Catholic, kundi Protestant. Kasi ito yung pamamahala ng mga Protestantismo. Pero ating pag-aralan ang Amerika. No, mayroon po siyang 2 pamamahala, no? 2 horn like a lamb. Ang hayop na ito katulad ng tupa, pero mayroon siyang 2 sungay. No, napapansin ba ninyo, anong taon nasusugatan ang kapapahan? 1798. Ating pag-aralan ang pagsibol sa bansang Amerika. Kasi kailangan magtugma. Kung nasugatan ang unang hayop sa 1798, anong taon nagiging bansa ang Amerika? Atin po itong pag-aralan. Ito yung unang identify natin sa ikalawang hayop. Arising around 1798 ang Amerika. Una, kaya nga, nung nasugat, ito yung pamamahala ng kapapahan. The papal supremacy nag-umpisa sa 538, natatapos siya sa 1798. Yan dapat kaya nga nang hinuli yung papa, no? At pagbabasahin natin yung Revelation 13:11, dito tayo sa ikalawang hayop. Nakita ko ang ibang hayop na umahon sa lupa. Yung unang hayop sa dagat. Ito naman sa lupa, no? Na may 2 sungay katulad ng isang kordero at siya'y nagsasalita gaya ng dragon. No? Maganda na sana yung una. Ang bansang ito
katulad siya ng tupa, katulad siya ng kordero. No? Mayroon siyang dalawang sungay. Ano yung sungay niya? Nagsimbolo po niyo ng pamamahala. No? Power ang sungay. Ay, katulad siya ng kordero, no? Pero nagsasalita siya sa huling bahagi ng kanyang pamamahala. Magsasalita po siya ng dragon. Atin ating tatalakayin para inyong maintindihan. No? Kaya nga, kailan na nag-uumpisa itong Amerika na nagiging bansa? No? Kapag pag-aralan ninyo ang Amerika, paano siya sumibol na bansa, ito po yung history niya. Declaration of Independence 1776. Ito yung sa kanilang kasaysayan. War of Independence 1777 to 1783. At Constitution voted 1787. Ito yung Constitution ratified 1788. No? First President elected 1789. Tayon, Bill of Rights adopted 1791. Tapos First Institutional Recognition as a Nation 1798. Kaya nga, ito yung kung paano ang nangyayari sa kasaysayan ng Amerika, tugmang-tugma siya. Nung nasugatan ang unang hayop, nakita ni Juan, sumibol naman ang ikalawang hayop. At ang hayop na ito na binabanggit ay ang United States of America. At anong religion ang kinakatawan? Ang Protestant religion. Dalawang malalaking religion ang ginagamit ni Satanas, at sa dalawang relihiyon na ito, napasamba ni Satanas ang lahat na nananahan sa lupa. Catholicism at ang ikalawang hayop, ang Protestantism. Ating pag-aralan ito para inyong maintindihan. No? Ikalawang pagkakilanlan sa ikalawang hayop, arises out of the earth. Ang unang hayop sa tubig. Ang ibig sabihin ng tubig, mga tao, mga bansa at wika, populated area. Pero ang Amerika, hindi siya populated area. Bagong sumibol na bansa lang ito. Kaya binabanggit siya nito na katulad siyang tanim na sumisibol sa lupa, nagiging bansa at nagiging superpower. Yung ating pag-aralan ang Amerika, no? And I behold another beast coming out of the earth. No, hindi siya sa dagat. And he said unto me, no, the waters which thou sowest, no, na kung saan ang patutot na kaupo, ito po yung mga tao, multitude, nation, and tongue. Pero ito, sa lupa siya lumabas. Ang unang hayop sa tubig, populated sa Europa, lumabas. Pero itong ikalawang hayop, kailan ba nagpasimula ang kasaysayan? Alam ninyo, ang bansang Amerika, mga protestantismo ito sila natakas galing sa Europa. Sa panahon ng Dark Ages, no, na pinapatay ng Santo Papa ang mga banal, mga lingkod ng Panginoon, sila po'y mga banal na takas. Anong ibig sabihin? Sila po'y, ito yung mga tao na sumusunod sa kautusan, tumakas sila sa Europa, sa persecution sa Europa, na nakasakay sila sa barkong ito. At ang barkong ito, ay tinatawag ito na barko na Mayflower. At naglawig sila sa karagatan hanggang sila nakarating sa lupain ng Amerika. Anong taon? 1620 sila nakarating. Si Magellan dumating sa ating bansa 1521. Ang Amerika naman, itong mga iba't ibang lahi ito, nakarating sila sa Amerika 1620. Nung nakarating sila sa 1620, dumadami sila ng dumadami hanggang dumating ang panahon nagiging isang bansa sila sa 1798. No, nagiging sila. At ang bansang ito mula sa Protestantismong grupo, no, itinayo nila ang relihiyong Protestant sa Amerika. Nagprotesta laban sila sa kapapahan, pero sa huling bahagi ang Protestant magsasalita po sila na gaya ng dragon, no? It would be a young nation Christian with Christian principle, no? Kaya ito yung kalagayan ng Amerika, no? And I beheld another beast coming out of the earth. At kung ating titingnan, ang hayop na ito, katulad siya ng tupa. Ating pag-aralan, ililinawin ito. Katulad siya ng tupa, mayroon siyang dalawang sungay. Ano bang sinisimboluhan ng tupa? Ang tupa, nagsimbolo po kay Jesus Christ. Nang nakita ni Juan si Jesus, sabi ni Juan, tingnan ninyo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Anong sinisimboluhan sa tupa? Si Jesus Christ. Ang bansang Amerika, katulad din ni Jesus Christ, tinuturo nila ang prinsipyo, ang Protestant religion, tinuturo ng Protestant religion ang principle na
tinuturo ni Jesus Christ. Ano bang mga principle na tinuturo ng ng Amerika? Ano bang principle ni Jesus Christ? No? Sapagkat si Jesus Christ ay tupa. Ang bansang Amerika, nagsimbolo din sila ng tupa. Anong sabi ba ni Jesus Christ sa Lucas 20, versikulo 25? And he said unto them, render therefore unto Caesar the things which be Caesar, and unto God the things which be God. Anong ibig sabihin? Ang kapangyarihan, si Jesus Christ, pinaghiwalay niya ang simbahan at ang gobyerno. Sabi niya, ibigay ninyo sa Diyos ang sa Diyos at ang sa gobyerno ang kay Caesar at kay Caesar. Ang ang advokasya din, ang batas din na ginagawa ng Amerika, mayroong separation between church at saka state. Kaya nga, yung kanyang dalawang sungay, nagsimbolo po ito sa kanyang kapangyarihan na pinaghiwalay ng Amerika ang relihiyon at ang gobyerno. Mayroong separation ang church at ang state. Kaya nga, tinuturing siya sa Biblia na katulad ng tupa. Katulad ni Jesus Christ. Kasi ang pamamahala ni Jesus Christ, pinaghiwalay ni Jesus Christ at ang gobyerno at ang simbahan. Ang papase, ang unang hayop, iba. Ang gobyerno at ang simbahan, pinag-isa. No? Kasi sa panahon ni Constantino, pinag-isa niya ang gobyerno, kaya sa panahon ng Pergamo. Pinag-isa niya ang gobyerno at ang simbahan. Ang relihiyon at ang estado ginawang isa. Kaya lang sa panahon ni Constantino, ang gobyerno ang nagdidikta. Ngunit sa panahon ni Justinian, no, na pinatayo na niya si Severus, ay ang simbahan na ang nagdidikta sa gobyerno. At sa 538, na bago yon, ang simbahan na ang nagdidikta sa gobyerno. At kapag sinong hindi sumunod sa batas ng simbahan, ang gobyerno ang tagapatay. Kaya nga marami silang napatay. Kaya nga, pero itong hayop na ito, pinaghiwalay ng Amerika ang simbahan at ang gobyerno. Kaya nga atin yung pag-aralan mamaya. No? It would have no kingly authority, religious, and political freedom. Kaya nga yung dalawang sungay ng Amerika, yung dalawang sungay ng tupa, wala itong crown ang kanilang korona. Sa papasi, sa unang hayop, mayroong korona ang kanilang sungay. Pero ito walang korona. Bakit? Republican ito, no? Would have no kingly authority, religious and political freedom. Ito yung advokasya ng Amerika. Kaya nga ang ikalawang hayop, no? Two-horn like lamb. Pero ang unang hayop mayroong crown ang kanilang sungay. No? Ang Amerika wala. Sabi ni kasunod na ating pag-aralan, kaya nga itong Amerika, sila po ang mga Protestant. Sabi niya, we hold this truth to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by the Creator with certain inalienable rights. Ito yung yung Declaration of Independence ng Amerika. No, sabi niya dito, we hold this truth to be evident that men are created equal. No, walang gobyerno na magdidikta sa kanyang relihiyon, no? O walang relihiyon na magdidikta sa gobyerno, no? They that are endowed by the Creator with certain alienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Pinaghiwalay nila, hindi nila tinularan ang papacy. Kaya nga, mapapansin ninyo sa kanilang constitution na ginagawa nila, 1789, yung kanilang constitution, ito yung constitution na ginagawa nila. Pero ang pinakauna sa kanilang constitution, the Constitution of America granted the freedom of liberty. There is separation of church and state liberty. Pinaghiwalay ng Amerika ang simbahan at ang estado. Ito yung kanilang Bill of Rights. No? First Amendment, Congress shall make no law respecting establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ang gobyerno hindi makikialam sa simbahan. Walang batas na gagawin ang gobyerno patungkol sa batas sa simbahan kasi pinaghiwalay. At ang simbahan naman hindi makikialam sa gobyerno. Would began, no? Pero itong kapangyarihan nito, ikalimang identifying mark itong Amerika, would become a worldwide power and authority. Pero itong Amerika na ganito ang
ang kanilang pamamahala, magiging world power din ito. At sa huli ay may unti-unting magbabago. Ating pag-aralan. Sa verse 12, 11 yung ating binabasa kanina, sa verse 12 tayo. And he exercised all the power of the first beast before him and caused the earth, them which dwell therein, to worship the first beast. Pero mayroong pagbabago ang kanyang pamamahala. Itong Amerika na ganito ang ginawa ng kanilang konstitusyon na pinaghiwalay nila ang simbahan at ang gobyerno, mayroong mangyayari sa hinaharap. Ano ang mangyayari? Ang pamamahala ng unang hayop ay ano? No? He exercised all the power of the first beast. Ano bang kapangyarihan ng unang hayop? Ang kapangyarihan ng unang hayop, binabago niya ang batas ng Diyos na Sabado papuntang Linggo. Anong nangyayari ngayon sa Protestant? Anong araw ng pagsamba ang nagiging araw ng pagsamba ng Protestant? Ang Katoliko, Linggo. Ang Protestant din, ginawa din nilang pagsamba araw ng Linggo. No? Mapapansin din nyo, and he caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast. No? At inuutusan niya lahat ng nananahan sa lupa. He caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Darating po ang araw na itong Amerika ay kung ano ang pamamahala ng kapapahan ay ano nila, i-exercise nila lahat ng kapamahalaan ng unang hayop. Bakit? Darating po ang panahon na itong Amerika magkakaroon ng amendment ang kanilang konstitusyon na hindi na separate ang Napapansin ba ninyo ang nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Ang Santo Papa ngayon masipag sa pag-ikot-ikot sa lahat ng mga bansa. At sa last February 4, pumunta siya sa lugar ng UAE, February 5, nagmimisa na siya. No? Ang mga Muslim ay pinahintulutan na siya at pumupunta siya sa iba't ibang lugar. Lahat ng mga leader ay ginawa na niyang isa ang religion. Ang huli niyang galaw ng Santo Papa ngayon ay gagawin naman niya lahat ng mga pangulo ng bansa ay susundin ang kanyang panukala sa globalization program. No, sa kanyang programa sa climate change, nag-iikot din siya ngayon at i-educate niya lahat ng mga pangulo ng mga bansa. Darating ang panahon na itong Amerika, anong lahat ng plano ng Papa ngayon sa buong mundo, i-exercise ito ng Amerika at ang batas ng Amerika magkakaroon ng revision and amendments. At ito yung nakasulat sa prophecy, itong ikalawang hayop, no? Ito yung magiging kalagayan ng Amerika, and he exercised all the power of the first beast. Ano bang power ng first beast? Na ang gobyerno at ang simbahan magiging isa. At ang magdidikta sa dalawa, hindi na ang gobyerno ang mamamahala sa buong mundo, kundi ang unang hayop. No? He exercised all the power of the first beast because before him and caused the earth and them that dwelleth therein to worship the first beast. Ito yung magiging kalagayan niya. What is the power of the first beast? The Pope has power to change times and abrogate laws. Binabago niya yung kautusan At At ang batas ng Sabado, binabago na rin niya sa Linggo. At ano ba ang power ng first beast? Sunday is our mark of authority. At mababasa natin yan sa Catholic Record, September 1, 1923. Itong marka ng hayop na Sunday. Kaya nga, ano ba ang marka ng hayop? Sino mang tatanggap sa marka ng hayop ay makakatanggap ng kagalitan ng Diyos. Iinom ng kupa ng kanyang kagalitan. Kasi paparusahan ng Panginoon ang hayop, no? At ang lamb-like beast sa darating na mga araw. Kasi ito po yung mga relihiyon na ginagamit ni Satanas. At nang ginagamit sila ni Satanas, sinamba nila ang dragon na walang alam. Hindi Diyos ang inyong sinasamba kung ang araw ng Sunday ang inyong pagsamba, araw ng pagsamba. Ano ang sabi ng Catholic Record na akla ang mga nila? Sunday is our mark of authority. Ang marka ng hayop, Sunday po 'yon. The church is above the Bible. And this transferring of Sabbath observance is proof of that fact.
Ito yung kanilang ano. Kaya nga ang Sunday, no? Ano bang ini-exercise nila yung kapamahalaan ng unang hayop? Ano bang araw ng pagsamba ng Protestant ngayon? Sunday. Magkakaiba ba sila sa Katolik at sa Protestant? Walang pagkakaiba. Kasi kung ano ang batas na ginagawa ng kapapahan, sinunod na rin ng Amerika. No? Walang kamalay-malay, no? Ang ginagawa ng Amerika. This beast is Sunday keeping nation also. Kaya nga kung anong ginagawa ng kapapahan, ay kinukopya din nila. At kasunod na identifying mark, itong bansang Amerika sa huling kapanahonan will speak as like dragon. Ano bang ibig sabihin nito, Brother John? Na sabi niya, itong ikalawang hayop, magsasalita po ito katulad sa dragon. Paano ba ang isang bansa makapagsalita? Kung gagawa siya ng batas. No? Kaya nga, paano yun? Mayroong separation and church and state. No? Itong separation of church and state na ano nila ngayon, no? Na kanilang constitution, mababago po yun dahil sa programa ngayon ng Papa. Sa kaniyang globalization program, sa climate change na siya umiikot sa buong mundo, ipapatupad niya yung kanyang pangarap sa mundo. Kasi ang ating buong mundo, gagawin na lang ito na isang village. Kasi magkakaroon ng one world religion, one world government. At lahat ng mga pangulo ng mga bansa, i-educate ng Vatican. Kaya nga, mayroong meeting ngayon. Ngayong this coming October, abangan ninyo yan. Baka ito na yung panahon na mababago na ang konstitusyon ng Amerika. No? Abangan natin sapagkat ito po'y prophecy sa Biblia. Ito siya, magsasalita po siya kagaya ng dragon. Paano ba ang bansa makapagsalita kapag mag-legislate siya ng batas? No? At ano pang kasunod na sinasabi? Paano ang isang bansa makapagsalita? No? Kapag mag-legislate siya ng batas, ano itong speak and cause? Ang itong cause, enforcement po ito. Saan po natin mababasa niyan, Brother John? 11 at saka 12. And I beheld another beast coming out of the earth, and he had two horns like lamb, and he speak like a dragon. Pag mag-speak siya like a dragon, batas po ito na kanyang, sasalitain. At sa pamamagitan ng kanyang pagsalita, susundon niya. And he exercised all the power of the first beast before him. And he caused, he caused, ibig sabihin, ano yung cause kanina? No? Enforcement po ito. I-enforce niya, he caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound was healed. At i-enforce niya, i-exercise niya ang kapahamalaan ng unang hayop na ang gobyerno at ang simbahan magiging isa na. Kasi idideklara ng buong mundo ang one world religion, one world government. At i-enforce na nila ang earth, no? Ang lahat na the earth and them which dwell therein to worship the first beast whose deadly wound. Ipapasamba na nila itong unang hayop. Bakit? Paano nila mapapasamba? Kasi lahat ng mga bansa susunod sa mga programa na ipapatupad ng kapapahan. No? Anong programa nila? Mayroon po silang programa sa globalization program na ipapapasok lang nila sa programa sa climate change. Anong pinopromote ng UN ngayon? Pinopromote ng UN ngayon ang Sustainable Development Goal. Mayroon pong 17 goal ang UN ngayon. Alam niyo kung sinong nasa likod ng programa ng UN sa sa climate change? Ang Papa. Ang goal nila, anong goal nila? Sa by 2030, ang ating sanlibutan magiging maganda na. Wala nang mahirap sa buong mundo. Bakit? Kasi ipamimigay na ng Vatican ang kanilang kayamanan dahil sa kanilang programa. No? Mapapansin ninyo, at ang Amerika, siya po ang magbibigay na batas. Siya mismo ang unang magdeklara sa declaration ng National Sunday Law. Kasi pinopromote na ng kapapahan ngayon ang patungkol sa Sunday Law. Ika-7 na identifying mark, no? Sa ikalawang hayop, this beast perform miracles, no? Sign and wonders which he had power to do in the sight of the first beast. Ang Protestantismo na makikiisa sa kapapahan sa huling araw,
gagawa si Satanas sa hanay ng mga Protestant religion ng mga milagro. Anong mga milagro ang kanya niya? At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat makapagpababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa mga tao sa paningin ng mga tao. Anong mga religion ngayon na igaganon lang ang kamay, matutumba ang mga lahat ng mga tao. At nangingisay, bumubula ang mga bibig. At sinasabi nila na espiritu daw yun ng Diyos. Hindi po ganyan ang espiritu ng Diyos na natanggap sa Biblia. Hindi po nangingisay at natutumba ang nakakatanggap ng espiritu. Ito po'y huwad na mga milagro na ginagawa ng mga Protestant ngayon. And deceive them that dwell on the earth by the means of those miracles. Which had the power to do in the sight of the beast. Kasi ang Protestantismo at ang Katoliko ngayon nagkakaisa na. Seeing to them that dwell on the earth that they should make an image of the beast. Ano itong image of the beast na kanilang gagawin? Which had the wound by the swords and did live. Gagawa sila ng larawan ng hayop. Ano po itong ibig sabihin, Brother John? Larawan ng hayop. Na hindi lahat ng gumagawa ng ano po itong image, larawan ng hayop? Ang larawan ng hayop, batas po yon na kanilang ipapatupad. At dito nadadaya nila ang lahat na dapat silang gumawa ng larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak na namatay. Ano bang ibig sabihin, Brother John, kapag mayroong larawan, dapat gagawa sila ng larawan ng hayop? Siya ay nagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop. Itong Amerika, gagawa ito ng batas. At nadadaya niya ang lahat na nananahan sa lupa dahil sa tanda na kaniyang pinagkaloob na nagawa sa paningin ng hayop na nagsasabi ng mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroong sugat ng tabak na ikakamatay. Ano ba itong, ang Amerika ang mangungusap sa lahat ng nananahan sa lupa na dapat silang gumagawa? Kasi sa programa ngayon ng kapapahan, ang Amerika ang mangunguna na lahat ng programa ng kapapahan gagawin nila. At dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop. Ano pong ibig sabihin dito ng larawan ng hayop na gagawin nila? Gagawa po sila ng batas. At ang batas na ito, ipapasunod nila sa buong mundo. Hindi po ito bago, mga kapatid. Sa verse 15, at siya'y makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop. At kung gagawa sila ng batas, itong bansang ito makapagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop makapangungusap. At maipapatay naman niya ang lahat na hindi sumamba sa larawan ng hayop. Ano po itong larawan ng hayop na kanilang gagawin? At kapag magawa na itong larawan ng hayop, bibigyan ito ng hininga ang larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop makapangungusap. Alam niyo paano makapangungusap ang isang bansa? Kapag mayroong batas. At itong batas na gagawin na ito, larawan po ito ng hayop. Ano ba ang larawan ng hayop na gagawin nila? Anong gagawin ng Amerika ay magpailalim sila sa pamamahala ng kapapahan. Ano ba ang pamamahala ng kapapahan? Ano ba ang larawan ng hayop? Ang gobyerno at ang simbahan magiging isa. Ito yung gagawin nilang batas. Ang batas ng Amerika ngayon, mayroong separation of church and state. Ito yung kanilang konstitusyon. At dahil sa programa ng Papa ngayon, ang konstitusyon ng Amerika babaguhin. Ito yung larawan ng hayop. Ano ba ang kapangyarihan ng hayop? Ang gobyerno at ang simbahan isa. At gagawin ito ng Amerika. At siya'y makapangungusap, makapagbibigay ng hininga sa larawan ng hayop. Na ang Amerika, bibigyan na niya ng hininga ang larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop makapangungusap. At maipapatay naman niya ang lahat na hindi sumamba sa larawan ng hayop. Kaya nakukuha ninyong ibig kong sabihin, itong larawan ng hayop na gagawin ng Amerika, ang separation of church and state, ibabaguhin yan, darating yan sa prophecy. At itong magagawa sila ng panibagong batas. At ang batas na ito, bibigyan ng hininga na maipapatay naman nila ang hindi sumunod sa batas.
sa larawan ng hayop. Anong ibig kong sabihin? At hindi po yun bago. Bakit hindi yan bago, Brother John? Kasi sa Daniel, mayroong isang hari nagpatayo ng isang larawan. 66 ang taas. No? 66 feet. At ang lapad niya 6. Mayroon na ring batas sa Babylonia katulad noon. Kasi ang spiritual Babylon sa ating kapanahonan ngayon ay ang Catholicism. No? Magiging superpower ang maliit na sungay. Ito yung binabanggit ko. Ang huling kapangyarihan na madatnan ng Panginoon, hindi ang Amerika, kung hindi ang kapangyarihan ng maliit na sungay. Dahil sa programa ng Vatican ngayon, ang suportaan po ito ng Amerika. At gagawa sila ng larawan ng hayop. Ano po itong ibig sabihin ng larawan ng hayop? Katulad sa Babylonia, batas po yun na ipapasunod. At kung sino mang hindi sumamba sa larawan, ito yung sabi ni Nabucodonosor, pagtunog ng trumpeta at pagtunog ng music, ay, ang sinong hindi sasamba sa larawan na itinayo ni Nabucodonosor, papatayin. Ang mga young Hebrew hindi sumamba sa larawan na ginawa ni Nabucodonosor. Ano yung larawan na kanyang ginagawa? Batas po yun sa Babylonia. Ganon din po ang Amerika pag magpagawa siya ng larawan ng hayop, batas po yun na i-impose ng Amerika dahil susundin nila ang programa ng globalization program, yung climate change na ang mangunguna sa programa ay ang simbahan. Susunod na lang ang gobyerno sa programa ng simbahan. At sa batas sa one world, one religion, susundin po yun ng lahat ng mga bansa. At kung hindi sumunod sa batas sa larawan ng hayop, makapangungusap naman nila na papapatayin naman ang hindi sumunod sa kanilang batas. Pero ang bayan ng Diyos, katulad sa kapanahunan ni Daniel, sabi ang tatlong yang Hebrew, ililigtas man kami o hindi sa aming Diyos, dapat mong malaman na hindi kami sumamba sa iyong larawan. Ito po ang mangyayari sa huling panahon ng bansang Amerika. No? What does the second beast? Enforce the mark of the beast. Ano po itong marka ng hayop na kanilang ini-impose? Ang marka ng hayop, sandilo po ang ipapasunod nila. No? Na kapag magkakaroon ng one world religion, isa na lang ang para magka-unite ang buong mundo. Kasi ang panukala nila, one world government and one world religion. Isa sa kanilang mga common goal, ang Sunday ang gagawin nilang araw ng pagsamba. Pero kami na mga Seventh-day Adventist ay ipapangilin namin ang Sabat. No? Sa kabila ng batas na gagawin ng Amerika at ng buong mundo. Alam na namin yan. Pero amin itong isinasabi sa inyo para kayo makakatakas sa hatol na gagawin ng Panginoon. Sino mang sasamba sa kanyang larawan, sino mang tatanggap sa kanyang tatak, sa hayop at sa kanyang larawan at sa kanyang tatak o sa kanyang bilang, ay tatanggap ng kagalitan ng Panginoon. No? Kaya enforce the mark of the beast creates Sunday legislation. At ito po yung enforce obedience through trade, ang sanction and death penalty. Ang hindi tatanggap sa batas ng Amerika, na pinangunahan ng Santo Papa, hindi na rin makapagbibili at hindi makapagbibinta. We are facing the end time persecution. Ito yung ibig kong sabihin. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive the mark. At itong batas na gagawin nila, he causeth all. Itong anong causeth? Enforcement. He enforce all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark. Ano yung mark nila? Sunday. Yung batas na gagawin nilang Sunday law. And on the right hand, on their forehead. Bakit? Itong batas na ipatanggap nila, pipirma po kayo. At mangingilin kayo sa araw na ito. Kaya magiging tatak na po ito ng hayop. And no man might buy or sell. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang hindi tatanggap sa batas sa Sunday law, hindi po sila makapagbibili at hindi makapagbibinta. Save that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Magkakaiba po yung marka, magkakaiba po yung larawan, magkakaiba po yung bilang. Kaya, iba po ang 666, bilang lang po ng hayop. Ano po ang marka ng hayop?
Opposite po yun sa marka ng Diyos. Ano ba ang marka ng Diyos? Ang marka ng Diyos, Sabat. Ang marka ng hayop, Sunday. Sunday is the mark of our authority. No, sana inyong naintindihan. Sunday, inaamin po nila yan sa Catholic records nila. Sunday is the mark of our authority. Ano pa? So, kaya nga, mapapansin ninyo, ulitin natin, enforce obedience through tread and sanction, then death penalty. Kaya nga, ang Vatican ngayon, ito po yung hayop na madatnan, na pinakapangyarihan kapag darating ang Panginoon. At sabi niya dito sa 18, dito'y may karunungan, ang may pangunawa, bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat ang kanyang bilang, no? Sapagkat siyang bilang ng isang tao. Ipabilang yung bilang ng hayop. Ang kanyang bilang ay 666. Ang 666, hindi po yun marka, kundi bilang po ito ng hayop. At ito yung, ano itong, sabi niya, ang Biblia, dito ang karunungan, bilangin ang bilang ng hayop. No? Saan natin yung mababasa? Dito may karunungan, ang may pagkaunawa, bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao. At ang kanyang bilang ay 666. Bibilangin natin. Paano natin bibilangin yan, Brother John? Babasahin natin itong sulat ni Frank Braden. Kinopya ko po ito. The official language of the Church of Rome. Ito yung official language nila. Ano ang official language ng Rome? The Church of Rome is in Latin. Traditional church. No? And the Latin language is the official language of the church. Her ceremonies, liturgies are in Latin. Kaya nga pag magmimisa ang Papa, Latin talaga kasi official nila yung language. And the most significant title of the Pope is in the Latin words, Vicarius Filii Dei. For it describe his claim, it declares his office in the Church of Rome. No? Sabi niya dito, kaya nga, the Latin language use the letters of the alphabet to spell words and also memorable values. The letters are used as numbers. Ang pagbabasahin ninyo yung numerical numbers, ang letter, mabibilang mo yon as numbers. No? And the numerical values of the sum of the letters in the title of Vicarius Filii Dei is 666. Anyone who is familiar with the numerical values of the Latin letters can easily resolve the letters of this title unto the number 666. Paano ito? Ano ba ang nakalagay sa kanilang yung corona nila? Kahit yung kanilang logo, sa logo ng Papa, mayroon po silang 3 crown sa logo ng Vatican. At ang logo ng Vatican, nakalagay po ang nila sa corona ng ito na ngayon, isda na ngayon ang corona nila. Pero sa panahon ni Pope Leo, 3 po yung corona nila, no? At baka nakalagay sa kanilang logo ang 3 corona. Vicarius Filii Dei, no? Ang yan ba yung ibig sabihin niyan sa Tagalog? Kahalili ng anak ng Diyos. Kaya nga, yun yung blasphemy, no? At kung ang titulo ng Papa na Vicarius Filii Dei, ito po yung magiging total. Ang numerical number, ang letters, gagawin nating numerical number, ito po yung total niya. Kaya nga, ang 666, bilang po ito ng hayop. No? Sana ating naintindihan. No? The letters inscribed in the Pope meter are these: Vicarius Filii Dei, which in the Latin for Vicar of the Son of God. Catholic hold that the church, which is the visible society, must have the visible head. No? Kaya nga, ating nakikita ang kalagayan ng Vatican ngayon. Ito yung Vatican, ito yung Amerika. Itong dalawang bansa at ang dragon. Ang dragon, ang pagan Rome. Ito yung spiritism ngayon, kung saan gumagalaw si Satanas sa mga spiritualismo, no? At nagpapagaling ng mga huwad na pagpapagaling, no? Mula sa mga paganong pagpapagaling, at lahat ng spiritism ngayon ay diyan po ang pamamahala ng dragon. Pero ginamit din ang ikalawang, ginamit niya na sulid ang kanyang pandaraya sa Trinity, ginamit niya ang Catholic Church of Rome at ang Protestant Church of America. At itong 3 bansa, no, ay gagamitin ito ni Satanas sa kanyang ginagamit niya ito sa pandaraya sa buong mundo.
At sa pamamagitan ng kanyang pandaraya, napapasamba ni Satanas ang lahat na nananahan sa lupa. No? Has the USA changed? Ito yung sabi ni President Kennedy sa 1960, the Roman Catholic. Ito yung sabi ni John Kennedy. No, sabi niya, John Kennedy went from Washington down to Texas to ensure Protestant preacher that he would not obey the Pope. Ito yung sabi ni John Kennedy, no? In 1960, John Kennedy went from Washington down to Texas to assure Protestant preacher that would not obey the Pope. Yun, strong yun si kaya nga pinapatay si John Kennedy. And in 2001, George Bush came from Texas to Washington to assure a group of Catholic bishop that he would. Na mapapansin ninyo, nakuha ninyo kabaliktaran, binaliktad ni George Bush ang ginawa ni No, sabi niya si George Bush naman, president galing sa Texas to Washington to assure the group of Catholic bishop that he would obey the Pope. The best way to honor the Pope, sabi ni George Bush, John Paul II, truly one of the great men, is to take his teaching seriously, is to listen to his word, and to put his word in teaching into action here in America. This is the challenge we must accept. Ito yung sabi ni George Bush, March 22, 2002. Kaya nga mapapansin ninyo, ang Amerika ngayon nagbabago. At umaasa kami na sa ating pag-aaral ngayon, mayroong 2 alliance. Ang Dragon at ang dalawang alliance ng mga malalaking relihiyon. At last 2017, October, ay winawakasan ng protestantismo. Sabi nila, wala ng protestantismo na nagprotesta laban sa kapapahan. Kasi lahat ng mga protestantismo nagpailalim na sa umbrella ng Katolisismo. At itong Katolisismo at protestantismo ay ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan ay ang Dragon. Kaya nga sa pamamagi ng sinamba ang hayop, at nang nasugatan, bumangon ang ikalawang hayop, ibibigay ng Amerika, sa huling bahagi ng kanyang kapangyarihan, magsasalita po siya na gaya ng dragon, at babalik po sa kanyang kapangyarihan ang Papa sa Roma. Ang relihiyon at ang gobyerno magkakaisa uli. At ang magdidikta ay ang Papa, may papapatay naman niya ang hindi sumunod sa kanilang batas. Darating ang panahon na ang Amerika magdeklara ng sandilo under sa dictate ng Vatican. Pero alam na namin ang mangyayari sa hinaharap. Sinasabi namin ito bago mangyayari sapagkat nakasulat na ito sa Biblia. Nakasulat na rin ito sa writings ni Ellen G. White. Yang hula, pinapaliwanag ito sa writings ni Ellen G. White. Ano ang magiging kalagayan ng ating mundo? Mangyayari po ito sang-ayon sa hula ng Biblia. Ipanalangin ko kayo ngayong gabi. Sa gabing ito, hindi namin ito tinatapik upang saktan ang mga membro ng Catholic at saka Protestant. Pero kung hindi namin ito sasabihin sa inyo, maraming mapapahamak dahil sa kawalang alam at unawa. Sinabi namin kung ano ang nakasulat sa Biblia dahil po ito'y mangyayari. At bukas ating pag-aralan ang sino mang sasamba sa hayop, sa kanyang larawan at sa kanyang marka at sa kanyang bilang ay hindi makakatanggap ng kaligtasan bawat tao na sumasamba ng hayop. At umaasa kami, ito yung aming panawagan, hindi po namin ibig na kayo'y saktan, kundi nais namin bibigyan kayo ng babala, sa malaking kapahamakan na ating hinaharap. Mayroon pong persecution na hinaharap, pero papatayin man kami, hindi naman kami tatanggap sa parusa at galit ng Panginoon na ibibigay niya sa kanyang kaaway. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos ngayong gabi. Ipanalangin ko kayong lahat. Dakila naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat. Kanina napakalakas ang ulan. Pero salamat Panginoon na sa kalagitnaan ng aming pag-aaral, natigil. At muli naming napag-aralan ng malinaw ang lahat na
mga bagay na aming tinatalakay. Na kung mayroong Trinity ang Diyos kadyusan, si Satanas gumagawa ng counterfeit Trinity upang sa pamamagitan ng kanyang Trinity, ang mga tao sa buong mundo, ginagamit niya ang malalaking impluensyang mga relihiyon, ang Katolisismo at Protestantismo, na magiging kasangkapan sa kanyang pangarap na sambahin siya. At sa pamamagitan ng kanyang Trinity, napasamba niya ang lahat na nananahan sa lupa. Pero nagpapasalamat kami na dahilan sa liwanag ng inyong mga salita, sa liwanag ng pangangasiwa ng inyong iglesia, no? At salamat sa inyong kautusan, dahil sa inyong kautusan, namulat ang inyong iglesia sa kapahamakan. At ang aming mga pangalan, isama mo, Panginoon, sa aklat ng buhay. Pati ang aking tagapakinig ngayon, dapat silang magdesisyon ng tama. At tulungan ninyo sila, Panginoon. Bukas aming pag-aralan ang tatak ng Diyos. Paano kami makakatakas sa tatak ng hayop? Pag-aralan namin ang mga taong nagtatagumpay, sino sila. At sa Sabado ng gabi aming pag-aralan ang kawakasan sa Trinity ni Satanas, ang dragon, ang hayop at ang bulaang propeta. Paano sila wawakasan? Kasama ng kanyang mga anghel at ang mga masasama. At umaasa kami na sa buong series na aming pinag-aralan, marami pong matutulungan, Panginoon, mamumulat, malaman nila ang katotohanan, at sila po'y magbalik loob sa inyong kautusan, ipapangilin ang Sabat, ang tamang araw ng pangilin. Salamat, Amang Banal, sa pagdinig mo sa aming dalangin, pagpapalain ang lahat kong mga viewers na nakikinig, at dadalhin ninyo, Panginoon, ang pabalitang ito sa buong mundo bilang babala sa lahat ng sasalubong maliligtas na lalabas sa kabulukan ng sistema na ginagamit ni Satanas. Maraming salamat, Ama, sa pagdinig mo sa aming dalangin. Salamat sa inyong paggamit sa amin at sa inyong pangunguna. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.